Sa kasalukuyan, mas malinaw na ang nangyayari sa Middle East. Hindi na ito simpleng palitan lang ng strikes, kundi lumalawak na ang conflict footprint dahil pati mga lugar sa Gulf at mga interes ng iba't ibang bansa ay nadadamay na. Sa mga pinakahuling ulat ng international media ngayong araw, may mga bagong missile at drone incidents na iniugnay sa Iran at mga kaalyado nito, habang tuloy rin ang pag-atake ng USA at Israel sa loob ng Iran. Isa sa pinaka-critical na usapan ngayong araw ay ang Strait of Hormuz. May lumalabas na coverage na closed na raw ito at may warning pa na aatakihin ang sinumang susubok na dumaan, kaya lalong nag-aalala ang mundo dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil at gas shipments. Pero sa parehong araw, may ulat din na kinokontra ito at sinasabing hindi naman tuluyang sarado ang daanan kahit may banta at mataas ang risk. Ibig sabihin, ang totoong picture ngayon ay parang ganito. Maaaring hindi total blockade sa papel, pero sa actual, pwedeng maging parang sarado dahil natatakot ang shipping companies, insurers at operators sa posibilidad ng pag-atake. Dahil sa takot na ito, ramdam na agad sa presyo. Sa business coverage ngayong araw, nananatiling mataas ang oil prices at nagho-hold ang gains dahil nag-a-anticipate ang traders ng panibagong attacks at mas malalang disruption. Kapag ganito ang environment, kahit wala pang total shutdown, tumataas ang price dahil sa fear at uncertainty. At yan ang kadalasang tumatama sa fuel at transport costs sa iba't ibang bansa. Sa ground updates naman, lumalabas sa live coverage ngayong araw na hindi lang Israel at Iran ang nababanggit, kundi pati mga lugar sa Gulf. May ulat na tumama ang missiles sa iba't ibang direksyon at may incident pa na iniugnay sa pag-atake sa US Embassy compound sa Kuwait, kasabay ng mga warnings at alerts sa rehiyon. Ang ganitong development ang nagpapataas ng kaba kasi kapag nadadagdagan ang targets outside Israel, mas lumalawak ang gera at mas dumadami ang bansang mapipilitang mag-adjust ng security posture. Sa political messaging, ang tono ng US leadership ngayon ay mas nagiging malinaw na maaaring tumagal pa ang operasyon. May panibagong ulat na nagsasabing nagbabala si Trump na posibleng humaba ang gera, na naglalagay ng pressure hindi lang sa militar kundi pati sa ekonomiya at sa domestic politics. Kapag ang signal ay longer than a month or extended, mas nagiging sensitibo ang markets at mas nagiging aggressive ang contingency planning ng mga bansa sa paligid. Ngayon, para sa mga Pilipino, ang pinaka-importante ay ang human side ng balita. May bagong report ngayon mismo tungkol sa karanasan ng mga Filipino workers na nasa ilalim ng sirens at threat ng missiles, kung saan paulit-ulit silang tumatakbo papunta sa bomb shelter at minsan mas pinipiling manatili na lang dun para hindi pa balik-balik. Ito yung klase ng detalye na nagpapakita na kahit wala ka sa frontline, ramdam mo ang panganib araw-araw dahil sa biglaang warnings at uncertainty. Kasabay nito, may official update din mula sa DSWD na mag-a-assist sila sa pamilya ng Pinay caregiver na nasawi sa missile attack sa Israel. Mahalaga dahil may fresh government action ngayon, coordination at suporta sa naiwang pamilya. Sa international reaction, lumalabas din ngayong March 3 na mas dumadami ang calls para pigilan ang mas malawak na regional war habang nagpupulong at kumikilos ang mga international bodies. Ang signal dito, habang lumalaki ang damage at lumalawak ang geographic impact, mas tumitindi rin ang diplomatic pressure na humanap ng de-escalation kahit mahirap ito sa ngayon dahil nasa cycle na ng retaliation at counter-retaliation.